Environmental planning and governance. The environmental planning is the process of supporting development decisions while taking governance, social, political, and environmental aspect into account. So it encompasses decisions making, rule settings, and enforcement mechanism to guide the functioning of an organization or society. It is also offered comprehensive framework for achieving sustainable results when making decisions that are necessary to manage the relationship that occur within and between natural system and human system. Environmental planning is the focus. So ang kaniyang natural system and human system, giusa rin sila gitawag ni siya coupled human environmental system. The dynamical two-way interactions between human system and natural system, the idea that the evolution of human and environmental system may no longer be threatened as individual isolated system. Modern environmental planning procedures are the outcome of ongoing improvements and enlargement to the range of this decision-making procedure. So ang modern environmental planning, the planning of human development and construction projects that are both practical as well as sustainable goals of the projects to the environment. So naay ginabuhat ang kaniyang modern environmental planning nga ang iyang gustong ipaabot is to construct or mahimo pang mas nindot ang mga decision nga pangbuhaton sa kanaang plano. So effective environmental planning and governance requires participation and consultation with civil society organization, indigenous people, and local communities to incorporate their interests. It is crucial in achieving a more resilient, inclusive, and sustainable future in countries, regions, and cities. O kibali, para mas effective ang environmental planning, imuhang pang atuon ang kanang sa mga organizations or kanang kibali mga lumulupyo dito sa kanang lugar or sa particular place nga kibali indigenous people or local communities nga gapuyo diha kung para magkasinabot sa kanang pagasabutan nga kana interest kibali kung pareha mog interest kana kay makasulod ka nang lugar ana sa para panggihapon na sa kanang kalambuan sa ilahang kanang society nila or ilahang country. So maabot na punta sa environmental planning process. Ang pinakauna na is scoping and problem identification. Mura kag magbuhat bitaw og ganang SWOT analysis kanang magpangita ka sa yang strength, weakness, taayahang opportunity og threats. Diha nimo makita kung kanang okay ba ni siya nga buhaton para ma-improve kaniya nga environment or sa kaniya nga society para kaniya sa community nga na. So sunod, baseline assessment, kanang standard measures or i-compare ang kanang imuhang gibuhat sa uban nga kanang mga nabuhat na pod kibali na kay criteria ba sa imong kagalingon kung unsa mas maayo iplanohon jud og maayo. So ang impact assessment, dirita sa impact assessment ipang identify nimo kung unsa ang hazard ana sa community or ang risk or about sa cultural impact sa kanang community nga pagasudlan sa imuhang project or sa imong pagkaplanuhan nga pag-improve sa kanang community. So napod sa environmental impact or economic assessment kung unsay dulot ana or goal para sa community, kung makadato ba na sa kanang puyo or unsa ba nga makakwarta sila ana, dili lang ikaw nga makagain og kwarta og napod sila magin ang kanang mga indigenous people or local nga mga kanang tao diha sa kanang lugar. Sunod ta sa
alternative analysis. Sa kaning alternative analysis is kanang mangita kag mga ways nga pagabuhaton kung mas unsay mas nindot nga buhaton kanang ways nga para mas maayo ang imong buhaton diha nga sa community, dili na sa community kun dili sa environment. Sunod sa kaniyang mitigation and enhancement. So kung humana man ta sa alternatives, dili na pud ta sa mitigation and enhancement. Kung sa mitigation gani, kuha na siya kanang effects where environmental impact and are unavoidable or kibali kanang dili gyud na malikayan ng kanang mga kakulian or mga problems diha sa kanang imong pagabuhaton nga environmental planning. So diri na mosulod ang enhancement. So kung na-loss ka diri sa kanang imuhang pag-create ana nga project, so kinahanglan yung kag enhancement to improve the existing project nga imuhang nabuhat. So sunod, decision making and authorization. Decision making and authorization security posture of an information system is an expertly defined environmental operating and determined levels of trust to the person. So decision making and authorization, kibali mag-decide ka kung asa ang mas maayo or unsa or kinsa kang mga tao ibutang nimo ana nga position para agaan nimo authority nga maglambo or walay mga problems nga mahitabo sa kanaang inang gibuhat nga project. So gisaligan nimo siya kay nasa information or nasa kahibalo, nasa skills, high level of skills para mabuhat ang iyang trabaho unon nga gisalig nimo sa iyaha. So abuta sa monitoring and management. Kinahanglan yun ang monitoring and management sa isa, example for isa ka kumpanya or sa imuhang plano nga pagabuhaton. Kay kinahanglan nimo na monitoron imong mga tao or kana nga sulod sa community or kana sa specific location nga imuhang pagabuhatan sa imong project. Kay kung wala mo gunay kanang walay coordination or teamwork sa isa ka company, kung dili ka mag-monitor o di ka mag-manage, kinahanglan gyud ka og management. Sunod, pinakalas, stakeholder engagement and communication. Kaniyang sa stakeholders and mangita kag plan, strategic documents that your stakeholders are what their interest and how will you engage to communicate them nga pareha mog interest sa kanang imong mga stakeholders og unsaon nimo pag-istorya sa ilaha para di masayang imong efforts. Kay kinahanglan gyud kag mga stakeholders para ka naa sa imong company. Then na proceed ta sa environmental planning and rural development, urban and regional planning. Refers to a planning with a spatial or geographical component which the general objective is to provide for spatial structures of activities or land uses. Mingon tag urban and regional planning is practice that brings limitation to the intervention and natural areas to ensure the balance between population growth, housing and employment in residential areas. Kibali na naman to kanang improve naman ang kanang environment, kinahanglan napod ang sa rural development kay para naay mga trabaho ang mga nagpuyo dito then namagunay kung naay nagtrabaho, so na po na growth sa ilang population. Kay kani mga nakta kay naa tay trabaho ana pwede na kaayo kay na may trabaho, growth. Then housing, na mga housing kung unsaon pagplastar sa ilahang community, kung unsaon nila pagplastar ang ilahang area
nga ilahang gitrabahuan or imuhang kumpanya nga gipasulod man ka diha. So kibali dili lang ikaw ang mo-grow, sila pod mo-grow. Components of environmental planning. 1. Current status of the natural environment, existing state of the area to be developed. This may include evaluating the existing uses, future and natural resources of the land as well as existing infrastructure and buildings. Excuse me. Ang dira daw sa natural existing state or areas develop, kinahanglan yun nga kanang ma-identify nimo kung unsa nga building o infrastructure ang kanaang ibutang ana nga location, kay para dili po nimo ma-damage ang uban nga area to be developed man. So vision, setting goal and measurable objectives and takes into consideration the roles, regulation, the law and needs of. Ambition is ang kibali magrespeto ka dito nga kana nga sa ilahang environment. Kibali na sila regulation, rules nga ginasunod, so na or laws, bawal yung kana mo mulabag kay ilaha man na. Kibali ikaw ra may nakipuyo dito or nakihagkuan og pagkampany, so you need to respect them kay ilaha man nga kuan, ilaha man nga katuyuan or katuuhan nga ingana ang ilahang kanaang goals or ilang pagsukod sa ilahang environment nga kibali ingana para plastar or pulido ang ilahang pagpuyo. Implementation, number 3, materials, personnel and technology that may be needed to carry out the plans. So implementation, so i-implement nimo kung kinsa ang tao nga maggunit ana nga plano, unsa ang mga materials or unsa ang mga gamiton nga heavy equipments para mabuhat ang kanang proseso. Bali, geographical information system, environmental planning uses geographical information system or GIS to create models of physical space and resources. GIS captures, stores, and displays data Earth surface, providing decision-making with insight into location, size, interrelationship, resources, population, and activities. Understanding global positioning and coordinate system as well as formats like shapefile, vectors, and rasters are crucial for the accurate representation. Or kibalis, so ang GIS consists of integrated computer hardware and software that store, manage, analyze, edit outputs, and visualize geographic data. Kibali na nagyapon ang mga plano diri sa kibali ang Earth surface para nay insights ang kiniyang mubuhat sa ani nga information or ang nagplano ani para kanang dili ingon nga maot or lain tan-awon ang kana nga project kay wala siya gitan-aw sa geographic location sa isa ka environment. Sunod, rural development. Rural development is the process of improving the quality of life and economic well-being of people living in rural areas, often relatively isolated and sparsely populated areas. O kibali, rural development masadta kanang unsa ang tanaw na imo diha ang kung unsa ang kinahanglan sa mga tao or sa ilang farming para mo improve ang quality sa life or ang sa ilang economic, kay
Kibali ikaw na may ang nagplastar dito so nana sa imo og unsang ginabuhat og unsa mga traits o kailangan i-improve sa kanaang lugar. Kibali but nga nimo machinery nga madali ilang trabaho, dili baka fertilizers or mga kanang patubig para dali ra sila matubuan og kanang mga tanom, dili sila ma-failure sa ilang trabaho. Here are some reasons for pushing rural development. Nangingon nga isa, trickle down effect. It is believed that there should be a shift of development from the industrial sectors to those from the grassroots like agriculture. Ang trickle down effect is ang rich mugin more og wealth nya daghan na daig mga investments creates nga mga trabaho nya kanang napoy higher kanang expecting sa demand kay mahal naman siya, so nanay expect nga kanang pagmahal sa demand nya mingon na low skilled workers gained higher pay o kay tungod kay halinan kaayo ang imuhang kumpanya or imuhang in the industry na nagi kay kanang saktong pangsweldo sa mga tao, so increased tax, taas pud ang mong tax kay bali nagkadako naman pud imuhang kanang gain sa kanang industry, so dako na pud kag tax. Pero okay na siya kay mabawi ra man na siya. Multiplier effect of increased spending. So mo kana po na kanang mudaghan na ang imuhang kanang mga investors kanang nga naaghan na kag mga kauban sa imuhang kampanya kay para mas mudako or mulago pa ang imuhang gihimo nga kanang sa imuhang development projects. So urban bias. It is believed that urbanized cities, municipalities and town have been the priority for the resources for development and there must be a shift to rural areas. So ang urban, the city has experienced significant growth and development with a high concentration of population and economic activities. So kung daghan naman ang kanang tao, kinahanglan na po growth sa ilang development or sa ilang population. So kinahanglan po na sila og plastar nga trabaho. Nabo sila experience ana kay para dako po sila og masweldo. Sunod, the Philippine Rural Development Program or PRDP is multiplier initiative by the National Economic Development Authority aimed at modernizing the agri-fishery sector through various agency. So kaniyang mga agency, investment in agriculture and fisheries modernization program planning at the local and national levels. Sunod, intensified building up infrastructure and logistics for development or gitawag ni siya I-build. Sunod, ang kaniyang investments in rural enterprises and agriculture, and sunod, fisheries productivity or I-REP and implementation support to PRDP or I-support. Muna siyang kanang mga programs sa Philippine Rural Development Program. Sunod ta is environmental governance and law. What is environmental governance and law? Environmental governance and law involves rules, practice, policies, and institutions that shape human interaction with the environment. So, na naman tay law or governance na nanatay mga rules nga ginasunod o mga practices or policies o mga palisiya nga pagasundon sa mga tao para dili nila malabag ang human rights apil na ang sa environment kung unsaon nila pag-interact ana. Sunod, Department of Environment and
natural resources. Mo niyang gitawag nga DENR. The responsible for environmental governance in the Philippines. It is policy making arm of the national government in forestry and wildlife management. So kaniyang DENR ang share the responsibility with Department of Agriculture or DAID through Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The Parks and Wildlife Bureau or PAW is in charge in managing protected area sites in the Philippines. Kibali sila ang moprotekta sa mga endangered nga kanang mga kahoy nga na dapat di na naputlon kay naapod sila batas ana nga kinahanglan i-preserve ang mga wildlife nato. So sa kanang ato ang forest or sa dagat naga-apil po na ilang scope ana kay protected gyapon nga area sa Philippines. Next reporter. History of environmental governance in the Philippines. Before martial law, centralized ways was how environment policies were being managed. Some of the priority policies were on selective logging system, timber license agreement, Laguna Lake Development and Authority, kaingin council meeting and state-based reforestation activities. Before martial laws daw, na daw mga environmental policies nga being managed. Nga priority nga mga policy, apil na diri ang mga logging system, timber license agreement, Laguna Lake Development Authority o kaingin meeting o mga reforestation activities para ma-enhance pa ang atoang environment o kanang mapanatili ang environmental kanang stabilization bitaw sa iyahang sa kanang lugar. Then, during the Marcos regime, the focus on environmental governance initiative traversed from regulation and centralization to incorporation and eventually participation. Ang gipokus yun ni during sa Marcos regime is ang environmental governance. So, diri maigo ang mga society, community o apil na diri ang kanang mga corporations sa nalaging pagprotekta sa ato ang environment, no? So major initiatives were the formulation of Forestry Code PD 705, Fisheries Act of 1975, PD 704, World Bank Founded Central Visayas Region, Project 1, CVRP on Social Forestry, the Silliman University Marine Conservation and Development Program MCDP in 1984 and the Fisheries Act of 1975, the Forestry Code, the MCDP, CVRP, and the World Bank. So, grabe gyud mga initiative nga ginabuhat sa panahon ni Marcos kay daghan kaayo ang mga Republic Act, mga kanang mga batas or ng mga napoy mga projects or kaniang mga organization nga para ma-prevent ang pagdaot sa ato ang environment, no, ug sa pag-amping sa ang ato ang kalikasan. Kay kung daot ang kalikasan, so madaot man pud ang tao, so kani mo gi-focus or giprotektahan sa una. So mabalhin na pud ta sa environmental laws and regulations in the Philippines. So diri lang na sa Pilipinas. Environmental law refers to a variety of protections which share the goal of protecting the environment. Ang kaniyang environmental law daghan magigay variety sa to ang kanang organisms or living pareha nang sa mga kahoy, nang sa mga rivers, dagat o ganang mga lakes nga na apil gyapon na sa environmental law nga
na gina-protect nila ang environment kay uso mo gid ang kanang illegal logging, kanang deforestation, munang naa sila yung mga batas nga ginapatupad para maprotektahan ang kanang atuang environment. There are 8 fundamental obligations in the environmental law system. 1. Notification requirements requires the notification of the some government authority which may have significant environmental impact. So, dapat na mag-notify sa kanaang otoridad nga para maprotektahan o ma-preserve pa ang atuang environment, no, kay daghang kayong mga government agencies nga nasa ato ang syudad nga natrabaho pero kanang gamay ra gid ang kanang wala gyud ma-impact gid sa ato ang environment kay tungod kanang wala gyud kay madagko na kwartahan na nya unsay impact ana sa kana nabay pollution nga mahitabo or chemicals ana sa ato ang environment. Dapat naay mga notification requirements nga ginasunod or ginabuhaton. 2. Point of discharge or waste and control to prevent or minimize the release of pollutants called emission. Point of discharge or waste and control sa kaniya mong sa waste management god og dili gid tarungon og hatod ang mga chemicals, mga emission sa dapat nga butangan or para dili ma-doubt atong environment. Kanang para ma-minimize pod ug ma-prevent dapat naa gyud kanang proper nga waste management sa ato ang Pilipinas para dili ma-polluted ang tubig, ang hangin ug ang apil na ang ato ang environment. Kita tao apil pud ta. 3. Process-oriented controls and pollution prevention to reduce quantities, prevent the release, and minimize the hazardous characteristic of generated waste. Dapat naapod ni mga controls sa or prevention sa kaniyang pollution reduction para dili gid ta maapektuhan ani kay daghan kay mga planta nga patakarag labay silang waste, mga unsa pa na mga business nga wala gina proper dapat gyud naay control o para ma-prevent ang pagkadaot sa ato ang environment. 4. Product oriented controls to ensure that the products are sold so that it will not risk the human health. O dapat putos gyud kay tarong ang ato ang mga product nga nagikan sa kanang mga nay mga chemicals kay kung tahi ang nay chemicals nga gidala sa lain nga lugar din buslot dito siya nya wa ta kabalo nag-awas na dito siya din nadaot na ang kuan human health din apil na ang environment risky kay siya. 5. Regulation of activities to protect environment and wetlands by prohibiting activities such as building or fill-ins. So nagya po protect sa environment bisag or sa mga dagat bisag kanang magtukod og kana nga building ana nga lugar kinahanglan gyapon mosunod sa mga regulation o rules kung musugot ba nga butngan dihag building or dili ba kay namagay to protect sa ato ang namagay uban nga mga endangered nga mga species nagpuyo ana nga habitat so mawala ang ilahang habitat so ma-extinct na sila padulong mo nang ato gyud protektahan ato ang environment. So 6. Safe transportation requirements to minimize the risk from transportation of hazardous waste or other harmful substance. O mo ginigingon nga dapat safety ang pag-travel sa mga kanang mga hazardous waste kay kibali disgrasya ang kanang kuan ang kibali container nga ginadalaan sa mga chemical din maadto di sa dagat so sa dagat padulong sa so daot ang dagat ana water pollution na pud padulong. So 7. Response and remediation requirements to clean up
pollutants and prevent the threat of release or pay the cost of clean up. Dapat naagi ka ng mga response nga ginabuhaton ang ato ang government, or di lang ang government, dapat napod ang local nga motabang ana para ma-prevent ang pag-release sa kanang mga pollution nga ato ang ginabuhat. Dapat ginahinluan gihapon nato ato ang environment na. Mo ni siya ang mga requirements nga ginabuhat ra pod og mga activities nga para safety ang ato ang environment, mga obligations ra gihapon ni. So last 8, compensation requirements to make responsible parties pay for the damage done to their health environment. Dapat na gyud mga kibali kung na maka buhat ka og isa ka sala na kakuan ka sa regulations og mga rules, so na gyud na kinahanglan gyud ka magbayad sa imong damages kay naka-damage makag property ba ka, or damage ka isa ka lugar or isa ka environment tungod sa imong pagbuhat or nabuhat nga pagdaot sa isa ka environment, na dapat bayad ana kay or exchange sa imong kuan nabuhat nga sala. So environmental compliance certificate refers to the document issued by the Department of Environment and Natural Resources Environmental Bureau DENR EMB after the positive review certifying a project's compliance with IES system requirements. So napod sila ginatawag nga certificate or compliance, or na-comply nimo ang kanang need sa DENR EMB nga kanang pag-review sa imuhang kanang ginabuhat or nagbuhat kag requirements. Dapat na kay certificate kay para maalaw ka nga magbuhat ana kay tungod hinlo ang imuhang pagbuhat or pag-manage sa imuhang waste para dili ma-polluted ang ato ang ecosystem or ato ang environment. Certificate of non-coverage refers to the document that indicates a proposed project is not covered by the Philippine Environmental Impact Assessment System, allow the prominent to operate without securing the ECC. So kaniyang mga certificate of non-coverage, so ila-ila ra ni wa nila gi-appeal ang Philippine Environmental Assessment System nang kibali kanang ila-ila ra nga gibuhat, wala sila ni sunod sa ato ang batas, kibali kolorum ana. So sunod na pod the 6 major environmental laws in the Philippines. Dirita Environmental Impact Assessment PD 1586. The state is implementing the environmental impact statement system and other measurement to balance socio-economic growth with environmental protection. So bisag nagbuhat tag mga buildings natay mga project or activities nga ginabuhat sa atong environment, dapat mabalance pud nato ang environmental protection kay kibali og sige tagbuhat, sige build nya ang environment day nato naapektuhan na, grabe na kayo og mga kanang pollution nya. Need ba nato ang environment para makuha tag oxygen din ato ra gyapon kaugalingon or ato ang nasod ra atong giguba. So sunod RA 6969 Toxic Substances and Hazardous Waste. The DENR EMB program in compliance with the RA 6969 ensures the proper management of industrial chemicals and hazardous waste throughout their life cycle. Kibali dapat naagi proper nga butanganan or labayanan ang mga toxic chemicals or hazardous kanang waste sa ato ang lugar, kay kung pataka raglabay, so bisag asa ra pud ang pollution, duwa ta kabalo na sa air, naba sa dagat, naba sa land. Mo na nga dapat proper ang paglabay sa
mga hazardous waste or toxic chemicals. The Philippine Clean Air Act passed on June 23, 1999 outlines the government's comprehensive air pollution control policy, integrating environmental protection activities into development plans. So naay kanang act or gitawag siya og Philippine Clean Air Act of passed on June 23, 1999 nga dapat gina-control nato ang mga pollution sa air nga dili ingon nga daghan or hazardous na sa tao ang mga magawas nga mga chemicals ibali sa mga planta nga na dapat nagi development plans ang isa ka company nga para ma-proteksyonan ang atoang air para dili siya ma-polluted, no? So Republic Act number 903, the act established an ecological solid waste management program, established institutional mechanism and incentives, prohibit certain acts and providing penalties, appropriating funds therefore and for other purposes. So kani nga act is establish siya sa ecological solid waste management program nga kung naay mga certain acts nga imuhang prohibit or prohibited man na siya nya imong malabag, so naay penalties ana or naay mga funds nga kailangan ihatag kay na nakalabag maka sa mga giprohibitan ang law brakha or mga bawal or dili sakto nga pagabuhaton. So nagi mga circumstances nga ingana nga maghatag jud kag kibali bayad sa imuhang pagpakasala. So the Philippine Clean Water Act of 2004, Public Act number 9275 aims to safeguard the country's water bodies from pollution from land-based sources such as industries, agriculture, and community activities. Or dapat nagi hinlo nga tubig ang atuang country or ang atuang bansa kay para dili mga daot ang mga tao or dili polluted ang water nga ginahatag sa ato ang mga tao. Kay kung polluted ang mga water, so magkasakit ang mga tao, so muna ang cause mga matay. Then dapat hinlo pud ang hatag sa mga agriculture kanang lands o communities nga gina-providean og tubig kay para hinlo pud ang ato ang makaon kay diha man gikan ang nutrients man sa tubig nga gihatag, diha ang nutrients sa plants. So the Republic Act of 19512 or the National Environmental Awareness and Education Act of 2008, the state aims to raise national awareness of natural resources, role in economic growth, and the importance of environmental conservation from sustainable development, focusing on pollution control and land management. So dapat nay mga ginabuhat ani sa gobyerno or kaniyang Republic Act number 9512 nga na mga mag-propose og awareness sa atoang kanang nasod para ma-prevent ang kanang water pollution, air pollution or kanang land pollution, basta mga pollution nga ginabuhat nay pang hatag baka sa gobyerno nga kanang mga papel nga mga flyers nga panghatag nga kani di ay bawal ni siya ana or unsaon pagprotekta sa atong sa environment para ma-preserve nato ang atoang environment for the better future kay dili lang kita ang nagamit sa atoang kalibutan. So napay sunod nga generation, so protektahan nato para sa dili
dili mahurot ang natural resources sa ato ang environment or sa ato ang kalibutan. Thank you, ma'am. This is the end of our presentation, Group 5. Thank you, ma'am. Goodbye.